Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Marlon Pogi, Nards Ilarde, Wilmar Esperanza Quilas, at Jolord Crawford, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1736. Nagkaroon ng pangungutya sa mga mata ni Stephen Walker. Si Harvey York ay isang maliit na security guard na may mahusay na kasanayan, kaya ano? Sa huli, kailangan pa niyang lumabas upang kumita ng pera upang suportahan ang kanyang pamilya. Hanggat nagtatrabaho siya sa Kaizen Group, maaari niyang patayin siya sa anumang paraan. Sa opinyon ni Stephen, si Brian Holt ay nabigo na makitungo kay Harvey kahit na gumagamit ng longmen dati. Sa wakas ay naintindihan niya pagkatapos lumuhod sa pamilyang Walker sa isang buong araw at gabi. Ang paggamit ng kapangyarihan at enerhiya upang madurog ang mga tao ay ang pinakamalakas na pamamaraan. Ang ilang mga magagandang empleyado na babae ay walang malay na sumulyap sa kontrata, at pagkatapos ang lahat ng mga ito ay tinakpan ang kanilang mga bibig sa sorpresa. Pagkatapos nito, ang kanilang mga ekspresyon na tumingin kay Harvey ay puno ng kasiyahan. Ang dalawang customer na iyon ay hindi simple. Hindi man lang nila sila mapabilib ni Stephen. Nais ni Harvey na husayin ito sa loob ng 3 araw, walang alinlangan na sinusubukan niyang gawin si Harvey na maglakad palabas dito mismo. Walang malay na sinabi ni Hazel, Manager Walker, si Harvey ay isang bagong empleyado at hindi pa pamilyar sa mga ins at out ng negosyo. Maaari mo ba akong bigyan ng pabor at hayaan siya? Si Stephen ay tumingin kay Harvey ng walang pag-iingat at sinabi ng may panunuya, Hazel, huwag maliitin ang iyong mahirap na kamag-anak. Siya ay may kakayahan. Bukod dito, siya ay dumating sa trabaho, hindi upang makipaglaban. Pagkatapos ay dapat din niyang tingnan ang bahagi. Walang paghihirap, walang pakinabang. Hindi ka makakakuha ng pera kung wala kang ginagawa. Kung hindi ka nagtatrabaho ng husto kapag narito ka, maaari ka ring umuwi at magbenta ng mga kamote. Si Hazel ay medyo walang pagsasalita sa isang sandali. Dahil ginamit ito ni Stephen bilang isang dahilan, hindi niya alam kung paano tutulungan si Harvey sa paghawak sa bagay na iyon. Bukod, kung hindi para sa kanyang mga magulang na tumigil sa pag-aaway, hindi rin nais ni Hazel na tulungan si Harvey na pumasok sa Kaizen Group. Sa makatuwid, wala siyang sinabi sa sandaling ito. Sa halip, tiningnan niya si Harvey nang may pagdududa. Ngumiti si Harvey, casual na kinuha ang 2 dokumento, at tiningnan ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pakialam, Young Master Walker, hanggat maaari kong hayaang pirmahan ng 2 taong ito ang kontrata, maaari akong opisyal na makuha ang trabaho, tama? Tama iyan. Kung maaari mong makuha ito na mapapirmahan sa loob ng 3 araw, bibigyan kita ng kumpirmasyon sa pagtatrabaho. Bibigyan din kita ng 20% ng komisyon para sa 2 kontrata na ito. Ngunit kung hindi mo ito magagawa, kailangan mong umalis kaagad dito. Naiintindihan mo ba? Humakbang si Stephen at tinitigan si Harvey. 3 araw. Hindi ba ito matagal? Sinabi ni Harvey na walang malasakit, 30 minuto lang ay sapat na para sa akin. Kinuha ni Harvey ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Hailey, halika sa Kaizen Group kasama si Anna, hanapin mo ako upang pumirma ng isang kontrata sa loob ng kalahating oras. Matapos na si Stephen ay medyo natigilan habang nakikita si Harvey na kumikilos ng maayos, hindi niya maiwasang matawa. Harvey, nais kong husayin mo ang 2 customer na ito, hindi hinihiling na maging mapagpanggap ka. Hindi mo dapat tawagan ang iyong mga mahihirap na kamag-anak na darating para sa mga benta. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kailanman mabibili ang mga produkto ng aming kumpanya. Gayun din, ang mga ito ay nagkakahalaga ng $2,800, hindi namin ito ibebenta. Pagkasabi nito, lalong lumakas ang pagkasuklam sa mukha ni Stephen. Pinatong ni Harvey ang telepono at sinabi ng walang pakialam, tinawagan ko na sina Hailey Smith at Anna Wintour.
Hindi ba ang dalawang babaeng ito ang iyong tinatawag na mga bagong customer? Huwag kang mag-alala, darating sila at pirmahan ang kontrata sa lalong madaling panahon. Harvey, tama na, nagdilim ang mukha ni Steven. Ano ang lugar na ito? Ito ang kumpanya, hindi isang lugar para sa iyong pagpapanggap. Shit, alam mo ba kung sino sina Hailey Smith at Anna Wintour? Si Hailey Smith ay isang miyembro ng pamilyang Smith, isa sa nangungunang 10 pamilya. Tulad ng para kay Anna Wintour, mayroon siyang net worth na milyong-milyon. Mahirap makisali sa mga ganyang tao. Kahit na hindi ko mahawakan ang dalawa sa kanila. Maaari mo ba talagang gawin ito sa isang solong tawag sa telepono? Sino ka sa palagay mo? Ikaw ba ang CEO ng Kaizen Group? Si Stephen Walker ay nanginginig sa galit. Siya ang malayong kamag-anak ni Justin Walker. Bukod dito, siya ay matangkad at gwapo, itinuturing na bata at promising. Gayunpaman, ang mga taong katulad niya ay hindi rin mapabilib sina Hailey Smith at Anna Wintour upang makuha ang mga ito upang matagumpay na pirmahan ang kontrata. Si Harvey York ay hindi pa nagtatrabaho ng higit sa 10 minuto. Hindi niya alam kung anong uri ng negosyo ang tumatakbo sa kumpanya. Ngayon, sinabi niya na maaari niyang ayusin ang lahat sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Ano ang isang biro? Ang isang magandang babaeng empleyado ay nanligaw sa sandaling ito at sinabi, "Young Master Walker, ang taong ito na nakapasok dahil sa backdoor ay hindi alam kung anong negosyo ang pinapatakbo ng ating kumpanya, ngunit kumikilos pa rin dito." Tiyak na walang kahihiyan siya. Ang isa pang babaeng empleyado ay nagsabi ng may panunuya. Humihiling kina Hailey at Anna na pumunta lamang dito sa isang tawag sa telepono. Sa palagay ba niya ay siya ang batang master ng nangungunang 10 pamilya? Ang isa pang babaeng empleyado ay napaawang ang kanyang mga labi at sinabi, tumigil sa pagiging mapagpanggap. Ikaw ay mas masaya ngayon, pero mas masakit ito pag pumutok sa iyong mukha mamaya. Gumawa si Harvey ng isang tasa ng kape at kumuha ng ilang mga chips. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang pag-iingat, malalaman natin pagkatapos ng kalahating oras. Harvey, bakit ka naging ganito? Mayroon ka ba talagang oras upang magpatuloy sa pagkilos na tulad nito? Sa palagay mo nakakatawa ka. Sa sandaling ito, si Hazel Malone, na tumahimik mula pa noong simula, ay hindi na ito madala pa. Malamig niyang sinabi, sapat na. Ikaw ay isang mahirap na tao na walang pera. Kung hindi para sa akin, hindi ka makahanap ng trabahong ito para sa iyo, maaari ka lamang maging isang security guard at isang delivery boy. Paano mo makukuha ang dalawang kontrata na iyon? Bukod dito, tama ang lahat. Hindi mo alam kung ano ang ibinebenta ng aming kumpanya at pagkatapos ay magpatuloy na kumilos ng may pagpapanggap. Dapat mong hanapin ang impormasyon bago ka kumilos tulad nito. Sa iyong pag-uugali ng padalos-dalos, sa palagay mo ba ay mapagkakatiwalaan kita? Galit na galit si Hazel. Kalahating oras, kahit na kalahating linggo, kalahating buwan, kalahating taon, o kalahati ng isang buhay, hindi mo makukuha ang kontrata na ito. Mabilis na humingi ng tawad sa kay Young Master Walker at sa lahat. Kung hindi, ikaw ay itaboy pagkatapos mong magsimula ngayon. Mapapahiya mo rin ako. Samantala, nawala ang huling magandang impresyon ni Hazel kay Harvey. Walang pera o kasanayan si Harvey. Gayunpaman, patuloy siyang nagkukunwari ng paulit-ulit para sa kanyang dignidad. Ang iba ay hindi maiintindihan ang background ni Harvey at nalinlang sa kanyang kakaibang pag-uugali. Gayunman, naramdaman ni Hazel na nalaman na niya ang kay Harvey na background. Ang isang mahirap na tao na dumating sa kanyang ama ay talagang sinasabi na maaari siyang makakuha ng dalawang mga kontrata na may isang solong tawag sa telepono sa isang lugar tulad ng Mordo. Natagpuan ito ni Hazel. Mayroon ka bang anumang mga koneksyon, Harvey? May magpapakita ba sa iyo ng paggalang, Harvey? Mayroon ka bang kapangyarihan na iyon, Harvey? Kung oo, bakit mo pa ako kailangan upang makakuha ka sa trabahong ito? Nakakatawa.
Sa sandaling ito, naiisip na ni Hazel ang pagpapaalam sa kanyang ama na ibalik si Harvey sa Buckwood. Ang nasabing tao ay walang pag-asa at walang kakayahan. Kung patuloy kang manatili sa Mordo, sisirain lamang nito ang reputasyon ng pamilyang Malone. Hindi ako humihingi ng tawad, at hindi na kailangang humingi ng tawad dahil walang mali sa dalawang kontrata. Kumuha si Harvey ng isang upuan at umupo ng walang pakialam, mangyaring maghintay. Malapit na sila rito. Young Master Walker, tandaan na kumpirmahin ako bilang isang empleyado at bigyan ako ng 20% na komisyon. Gayun din, dahil nakakuha ako ng kontrata, pwede ba akong gumamit ng 3 araw na leave sa trabaho? Maaari ba akong humingi ng pahintulot? Okay, ipinangako ko sa iyo. Sumasang-ayon ako. Sinisi ni Steven, kung magagawa mo ito, itatago ko ang aking mga salita. Ngunit kung hindi mo magagawa, mangyaring umalis ka agad dito. Ngayon na. Si Harvey York ay tumingin kay Stephen Walker nang walang pakialam. Okay, ito ay isang pangako. Harvey, bakit ka naging ganoong tao? Ang magandang mukha ni Hazel Malone ay napuno ng pagkabigo. Nagsisisi talaga ako. Hindi ko dapat na inirerekomenda ka. Ang iyong pag-iral ay isang kahihiyan lamang para sa akin. Alam kong mayroon kang mga damdamin para sa akin at nais mong ipakita ang iyong mga kakayahan sa harap ko. At hayaan mo akong tumingin sa iyo. Upang matupad ang iyong nais na pag-iisip, ang labis na pananabik para sa isang bagay na hindi ka karapat-dapat. Gayunpaman, hindi ka maaaring kumilos tulad nito. Pagdaan sa lahat ng ito para sa dignidad. Kumilos ka tulad nito. Ano pa ang magagawa mo bukod sa pagkagalit sa akin? Bukod dito, malinaw kong sinabi sa iyo kahapon na ang aming tinatawag na pakikipag-ugnay pabalik noon ay walang katuturan. Paano ang isang pheasant ay maaaring maging isang tugma sa isang phoenix? Nais mong maging matagumpay sa pamamagitan ng pag-asa sa mga hindi kanais-nais na mga pangako. Sa palagay mo ba ay makatutuhanan ito? Posible ba? Sa paningin ni Hazel, si Harvey ay basura lamang na nais mabuhay sa ibang tao. Si Harvey ay naging live-in son-in-law at kamakailan lamang ay pinalayas. Ngayon, nais niyang pestehin siya, isang mayamang babae. Hindi ba niya tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin upang makita kung karapat-dapat siya doon? Paano nararapat ang isang taong tulad ni Harvey sa isang mayamang batang babae na katulad niya? Hazel, hindi mo na kailangang magalit. Halos kalahating oras lamang ito. Dapat nating bantayan ang saya. Sa sandaling lumipas ang kalahating oras, palabasin ko siya. Nagawa mo na ang makakaya mo. Maiintindihan ito ni na uncle at auntie. Naglakad si Steven upang aliwin si Hazel tulad ng isang mabuting kapatid. Ang mga magagandang babaeng empleyado sa gilid lahat ay nakatingin kay Hazel na may pakikiramay. Hindi nila inisip na si Hazel ay talagang sasaktan ng gayong tao, si Harvey. Pinakamahalaga, ang taong ito ay walang talino. Ginawa niya ang lahat ng uri ng katawa-tawang pag-uugali at napahiya si Hazel. Hindi mo ako maaaring hilingin na umalis, Young Master Walker. Pinuri ni Harvey ang kanyang sarili ng isang tasa ng kape, at dapat niyang aminin na ang kape ng Kaizen Group ay mabuti. Harvey, itigil mo na ang pagiging mapagpanggap sa puntong ito. Labis na nabigo si Hazel, at mukhang walang magawa din siya. Umalis ka na lang. Huwag mo na akong ipahiya. Huwag maghintay hanggang paalisan ka ni Young Master Walker. Kung hindi, mahihiya akong magtrabaho sa hinaharap. Labis na nabigo si Hazel kay Harvey sa sandaling ito, tulad ng para sa mga magagandang empleyado na kababaihan. Tiningnan nila si Harvey na may kasiraan. Marami silang nakita na mga bastards, ngunit hindi pa nila nakita ang gayong basura. Dapat kang kumilos ng maayos kapag nakakuha ka ng ganitong uri ng trabaho sa pamamagitan ng backdoor. Hindi ka ba humihiling dito kapag nagkukunwari kang kumilos na parang ikaw ang boss? Biglang bumukas ang pintuan ng elevator sa sandaling ito. Pagkatapos, isang pangkat ng mga kaakit-akit na kalalakihan at kababaihan ang mabilis na lumakad.
Sa harap ay may dalawang kagandahan na may mga payat na figure, at may magagandang pampaganda, na may napakalakas na aura. Lahat sila ay may suot na high-end na mga mamahaling gamit at alahas. Para silang mga mayayaman mula sa itaas na klase. Kahit si Hazel, na nasa harap nila, ay tila naging mas mababa. Maraming mga tao na walang malay na nakatuon sa kanila, at ang ilang mga kalalakihan ay mukhang natulala at malapit ng maglaway. Di nagtagal, agad na itinulak ng dalawang tao ang pagbukas ng pinto, at ito ay sina Hailey Smith at Anna Wintour. Mr. York, nandito na kami. Ito ay eksaktong 27 minuto. Hindi kami huli, tama. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang lahat ng iba pang mga empleyado na naruroon ay nasa isang madilim habang tinitingnan ang dalawang babaeng nagsalita. Natigilan si Hazel Malone. Natigilan din si Stephen Walker. Totoo ba ito? Tiyak na hindi nila ito paniwalaan. Talagang pinamamahalaan ni Harvey York na makarating ang dalawang babaeng iyon na may isang tawag sa telepono lamang. Pinakamahalaga, ito ay talagang sa loob ng kalahating oras. Hindi sila naglakas loob na maging huli at kahit maaga pa. Ito. Paano ito magiging? Ang naramdaman ni Hazel na hindi katanggap-tanggap ay ang dalawa sa kanila ay nakikipag-usap kay Harvey ng magalang, sina Hailey Smith at Anna Wintour. Para bang si Harvey ay ilang mahusay na tao, kumibot ang mga talukap ni Stephen. Paano ito posible? Ang isang pangkat ng mga magagandang empleyado ng kababaihan ay nakaramdam din ng kakaibang init sa kanilang mga mukha. Kahit na walang sinabi si Harvey, ang eksenang ito ay tiyak na isang malaking tunog na sampal sa kanilang mga mukha. Aba, nandito na kayo. Si Harvey ay tumayo ng walang malasakit at casual na itinapon ang mga kontrata sa harap nila. Ito ang dalawang kontrata na nakuha ko pagkatapos kong magsimulang magtrabaho dito. Mangyaring pumirma sa kanila, ang pagkilos ng ganito sa mga customer. Hindi ba siya dapat ay magalang? Bakit kumikilos si Harvey na parang nagbibigay siya ng utos? Parehas sina Hazel at Stephen, sa pamamagitan ng tama, ang eksenang ito ay hindi dapat mangyari. Gayunpaman, ginawa lamang ito. Ang nakakagulat pa sa lahat ay sina Hailey at Anna ay agad na nilagdaan ang mga kontrata nang hindi tinitingnan ang mga termino at kondisyon ng mga kontrata sa sandaling ito. Diretso ito, bagaman hindi nila alam ang tungkol sa kay Harvey na background at pinagmulan. Gayunpaman, sa paghusga mula sa paraan ng pagtrato ng dalawang kababaihan kay Harvey na magalang, alam nila na si Harvey ay hindi isang simpleng pagkatao at dapat nila siyang bolahin. Bukod dito, bakit dapat si Yvonne Xavier ang kanyang sekretarya? Mula lamang sa puntong ito, ang kapangyarihan ni Harvey ay hindi dapat maibabagay. Kaya, ang dalawa ay madaling nilagdaan ng dalawang mga kosmetikong kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang paggamit ng milyon-milyong dolyar kapalit ng pagkakaibigan ni Harvey at hayaan siyang patawarin ang insidente kung saan nila siya nasaktan dati ay nagkakahalaga ng pera. Ngumiti si Harvey at nilagdaan din ang mga kontrata. Pagkatapos ay sinabi niya ng may ngiti, "Salamat sa inyong suporta. Maaalala ko ito. Ito ang aming karangalan." Parehong ngumiti sina Hailey at Anna at agad na natabunan si Hazel. Agad nilang pinahit si Hazel, na medyo kaakit-akit sa una, sa isang pangit na docklang sa gilid ng kalsada. Lumapit din si Hailey kay Harvey na tila intimate at bamulong, "Young Master York, natanggap ni Cousin ang iyong mensahe kahapon. Hiniling niya sa akin na ipaalam sa iyo na hihintayin ka niya sa Pearl of Mordo na matatagpuan sa Lujasyoy sa 3:00 ng hapon." Tumango ng bahagya si Harvey at pinalabas ang dalawa na may ngiti. "Pop!" Itinapon ni Harvey ang dalawang kontrata sa harap ni Stephen matapos umalis ang dalawa sa opisina. "Young Master Walker, nakuha ko na ang dalawang kontrata. Tulad ng napagkasunduan natin, kailangan mo akong bigyan ng kumpirmasyon ng empleyado ngayon."
Kasabay nito, kailangan mong bigyan ako ng 20% na komisyon. Ipaalam sa akin, ang dalawang kontrata na ito ay nagkakahalaga ng $1.6 milyong, at 20% ay dapat na $300,000 at $100. Bukod dito, nais kong kumuha ng 3 araw na bakasyon. Hindi dapat magkaroon ng problema, tama. Ang sulok ng mata ni Steven ay kumibot. Nais niyang pukawin si Harvey hanggang kamatayan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na bumalik sa kanyang mga salita sa harap ng lahat. Matapos titigan si Harvey ng mahabang panahon, sinabi niya na may matigas na mukha, "Huwag kang mag-alala. Ako, si Stephen Walker, ay tutuparin ang aking salita." Ngumiti si Harvey at pagkatapos ay sumulyap kay Hazel. "Tinawagan ako ni Uncle Malone sa umaga, sinabi sa akin na hanggat nakakakuha ako ng taunang sweldo ng $100,000, bibilhan niya ako ng isang bahay sa Mordo. Bakit hindi mo ibigay ang mabuting balita sa kanya para sa akin?" Nanginginig ang katawan ni Hazel. Pagkatapos ay napunta siya ng blanko at hinimete. Kabanata 1740. Sa 3:00 ng hapon, nasa Linjiang Avenue na mas mababa sa 3 kilometro ang layo mula sa Pearl of Mordo. Sa sandaling ito, isang pulang Porsche Panamera ang mabilis na nagmamaneho sa kalsada. May isang magandang babae sa isang oriental na damit na nakaupo sa upuan ng driver. Nakasuot siya ng isang pares ng itim na salaming pang-araw, na ginagawang maganda ang kanyang mukha. May isa pang babae na may isang simpleng mukha na naghahanap sa upuan ng pasahero. Ang babae ay may hawak na armas sa kanyang kamay, ngunit siya ay tumitingin sa likod na may hitsura ng takot na parang natatakot na may isang tao na makahuli. Matapos ang panunood ng ilang sandali at kumpirmahin na walang sinuman, ang ginang sa upuan ng pasahero ay tumingin kay Yvonne Xavier habang siya ay nagmamaneho at sinabi, "Miss Xavier, bakit ka lumalabas sa isang malaking peligro? Dapat mong malaman na ang ating kalayaan ay pinigilan na ngayon. Bagaman maaari pa rin tayong kumain at uminom, at kumilos sa bakuran. Ngunit kung may nakakaalam, tapos na tayo. Gayun din, sinisiyasat ng pamilya ang mga gawain ni Lady, at ikaw din ay isang pangunahing pinaghihinalaan. Kung tumakas ka tulad nito, hindi mo ba sinasabi sa lahat na posibleng ginawa ito ng ginang? Miss Xavier, pakinggan mo ako. Bumalik na tayo bago malaman ni Butler Evans ang tungkol sa atin. Kung hindi man, sa sandaling nalaman niyang tumakas tayo, walang makakaprotekta sa atin kung magalit siya." Ang batang ito ay si Melanie Xavier, isang bodyguard na inayos ng ina ni Yvonne na nasa tabi niya. Gayunpaman, ang paghusga mula sa kanyang saloobin kay Yvonne sa ngayon, si Melanie ay walang paggalang kay Yvonne. Ito ay dahil ang isang lingkod ay hindi kailanman nagsasalita sa Panginoon na may ganitong saloobin. Ang iba pang bodyguard na nakaupo sa backseat, si Handel, na lumitaw kasama si Yvonne bago sinabi na may isang madilim na mukha sa sandaling ito, "Melanie, ano ang kasama ng saloobin na iyon? Nakalimutan mo na ba ang itinuro ng ginang bago siya umalis? Ang ating gawain ay upang tulungan si Miss Xavier. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip niya o kung ano ang plano niya, tayo, bilang mga lingkod, ay kailangang isagawa lamang ito. Itigil ang pangbulabog tungkol sa iniisip niya. Hindi mo ba alam kung saan ka nakatayo? Si Lady ay napakabuti sa iyo sa mga nakaraang taon. Gumastos pa siya ng maraming pera upang maipadala ka sa isang akademikong militar sa Amerika upang sanayin ka. Ano ang tungkol sa iyo? Hindi ka gumawa ng anumang pagsisikap pagkatapos bumalik. Sa palagay mo ba ay mahusay ka? Gaano ka katapang magtanong kay Miss Xavier? Gusto mo bang mamatay? Kahit na nasugatan si Handel ni Harvey dati at hindi pa nakakabawi sa kanyang pinakamahusay na kalagayan, nandoon pa rin ang kanyang aura. Agad niyang tinuruan si Melanie ng isang aralin sa ngayon. Medyo nagbago ang ekspresyon ni Melanie. Pagkatapos ay sinabi niya na may isang madilim na mukha, matandang lalaki, sinusubukan ko lang siyang hikayatin sa kanyang sariling kabutihan.
Maraming tao sa direktang linya ng pamilyang Smith ang namatay dahil sa ginang. Ngayon, pinaghihinalaan ni Prince Terry Smith na si Lady ang salarin. Dinala niya ito at sinisiyasat siya. Sa ganitong kritikal na sandali, paano ka pa rin kumilos laban sa pamilyang Smith at lumabas sa labas? Si Miss Xavier ay kamag-anak lamang sa tabi ng kanyang ina. Dapat higit pa siya na maingat habang kumikilos sa sandaling ito. Kung gumugulo siya tulad nito, hindi ba masama ang pinag-uusapan ng mga tao tungkol sa kanya? Kung may nangyari, sino pa ang magdadala ng responsibilidad? Responsable lang ako sa binibini. Hindi mo ba naiintindihan? Si Melanie ay mukhang walang kabuluhan. Handle, hindi ko nais na magkaganito. Ngunit tanga ka talaga. Iyon ang dahilan kung bakit ka naging isang outcast mula nang bumalik ka mula sa Buckwood. Hindi ka man nais na gamitin ka pa ng ginang at itinalaga ka na maging bodyguard ni Miss Xavier. Dapat mong malaman ang iyong lugar. Sa palagay mo ay ikaw pa rin ang handle na tinitingnan ng lahat.